Magandang araw po sa inyo, Miss J, at sa lahat ng solid subscribers ng channel ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Marco. Isa po akong tahimik na tagapakinig ng inyong mga kwento. At ngayon lang po ako nagkalakas ng loob na magpadala. Ang ibabahagi ko po ay tunay na karanasan ko noong taong 2013. Noong ako ay isa pang crew sa isang sikat na fast food chain dito sa Maynila. Hindi ko nababanggitin ang totoong pangalan ng fast food. Sabihin na lang natin na may pula at dilaw ang tema. Bukas ng 24 oras at laging matao, araw man o gabi. Bago ko po simulan ang kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa aking channel at ang inyong simpleng pag-like ay malaking tulong rin. Taong 2013, ako ay 19 anyos, working student at naka-assign sa night shift. Alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sa ganitong oras, sanay na ang mga crew sa pagod, antok at katahimikan. Pero hindi sa lahat ng gabi. Sa umpisa, normal lang ang lahat. Nasa kitchen area ako, nagpapatulo ng mantika, naglilinis ng fryer, nagbibilang ng stocks. May dalawa pa akong kasamang crew at isang manager. Alas 12 ng hating gabi, nang unti-unting kumonti ang customers hanggang sa tuluyang mawala. Dito na nagsimula ang kakaiba. Habang nagmamap ako malapit sa counter, bigla kong narinig ang ting ng order screen. Napatingin ako. May lumabas na order number. Pero walang customer. Lumapit ang manager ko, si Ate Liza. Tinitigan niya ang screen. Tapos, tinitigan niya ako. May nag-order ba? Tanong niya. Sabay kaming tumingin sa pinto. Sarado. Walang tao. Walang delivery rider. Biglang nawala ang order sa screen. Nagkatinginan kami. Tumawa na lang si Ate Liza at sinabing baka system glitch. Pero sa loob-loob ko, may malamig na gumapang sa batok ko. Pagkalipas ng ilang gabi, paulit-ulit na nangyari. Minsan, may footsteps sa dining area. Kahit kami lang ang tao, may upuan na biglang gagalaw. May CR door na kusa lang bumubukas. Pinakamalala kapag ako ang naiiwang mag-isa sa kitchen. Habang nagluluto ako, ramdam ko na may nakatayo sa likod ko. Hindi ko siya nakikita. Pero ramdam ko ang presensya na parang may nakatitig. Kapag lilingon ako, wala naman. Isang gabi, bandang alas 3 ng madaling araw, may nangyari na hindi ko na makalimutan. Nagpupunas ako ng tray nang may dumaan na bata sa gilid ng mata ko. Maliit, payat, at nakaputing damit. Akala ko, guni-guni ko lang. Pero bigla kong narinig ang boses. Mahina, malapit sa tenga ko. Kuya, gutom po ako. Tura nito. Nanginig ang kamay ko. Dahan-dahan akong lumingon.
Walang tao. Napatakbo ako papunta sa manager's office. Nanginginig akong ikinuwento ang lahat. Tahimik lang silang nakinig. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang nakakaranas. Isang matandang utility staff ang nagsalita. Mahina ang boses niya, pero ramdam ang bigat. Bago pa itayo ang fast food na yan, may nangyari dyan. Sabi nito, noon daw, bakanteng lote pa ang kinatatayuan ng branch. May lumang bahay roon. Isang pamilya ang nakatira. Mag-asawa at isang bata. Nagkaroon ng sunog. Hindi raw nakalabas ang bata. Matagal daw na itinago ang balitang iyon para maitayo ang negosyo. Tahimik ang lahat. Doon ko napagtanto na ang batang nakikita at naririnig namin ay naghahanap pa rin. Isang gabi, kami na lang ni Ate Liza ang naiwan. Biglang nawala ang kuryente. Sa dilim, may narinig kaming iyakan. Hindi malakas, hindi rin mahina. Parang nanggagaling sa ilalim ng sahig. Biglang bumukas ang freezer. Ramdam ko ang sobrang lamig. Pero hindi nanggagaling sa refrigerator. Nang may bumulong ulit. Kuya, nandito lang po ako. Sabi nito. Napaupo ako sa sahig. Nanginginig. Umiiyak. Nagdasal kami ng sabay ni Ate Liza. Maya-maya, bumalik ang ilaw. At tumahimik ulit ang paligid. Kinabukasan, kinausap ng management ang isang pari at isang albularyo. Doon namin nalaman ang buong dahilan. Hindi raw galit ang bata, naliligaw lang siya. Hindi siya nakaalis noong sunog. At dahil sa bilis ng pag-udlad ng lugar, wala man lang nag-alay o nagdasal para sa kanya. Pagkatapos ng basbas at dasal, unti-unting nawala ang mga kababalaghan. Wala nang order na lumalabas, wala nang yapak, wala nang bulong. Ngayon, hindi na ako nagtatrabaho roon. May sarili na akong pamilya. May anak na at may maayos na trabaho sa ibang lugar. Tuwing madadaanan ko ang fast food na iyon, napapatingin pa rin ako sa bintana. Minsan, parang may batang nakasilip. Minsan, parang wala na. Hindi ko alam kung tuluyan na siyang nakatawid. Pero sana, sa wakas, hindi na siya gutom. Maraming salamat po Miss J sa pagbibigay boses sa mga kwentong tulad nito.